Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, pakikubli na lang ako sa pangalang Mr. Python. Ang kwento kong ito ay nung kabataan ko, Ching. Kwento ng struggle, ng sakripisyo. Nung kabataan ko kasi, eksaktong nag-20 years old ako. Basagulero, nalulong sa sugal. Kulang na lang tikman ko na ang lahat ng droga. Napasama sa maling barkada. Hanggang sa natutong magnakaw, natutong mang-scam. Hanggang sa nadamay sa isang krimeng wala din naman akong kinalaman. Nadamay sa mga barkadang nagturo sa amin kahit walang ebidensya. Kaya sa murang edad ko, for 25 years, sa kulungan ako nabuhay. Yun bang sinasabi nilang maghihimas ka ng bakal or ng rehas na bakal? At doon ako natutong magbasa ng libro. Yung dating tamad mag-aral, tamad gumawa ng mga gawaing bahay, doon ko natutunan lahat. At wala na akong ibang ginawa, imbes na maghihimas ako ng rehas na bakal at nakatulala, nagbabasa ako ng libro. Kung kani-kanino lang ako nakikihiram, makapagbasa ng lang books. Kaya pag may dumadalaw, libro ang kanilang dala bilang regalo. So I've been locked away behind bars for 25 years sa isang maliit na selda with limited freedom. Yung mga memories talagang patuloy na pumapasok sa isipan ko. Ang laking pagsisisi kung bakit ako nagpagago. Kung bakit ako naging barumbado. Hanggang tuluyang wala nang maniniwalang wala akong kinalaman sa krimen na nangyari. Basagulero, oo. Nakadrugs, oo. Pero kailanman hindi ako pumatay ng tao. Pero dahil sa image ko, walang naniniwalang hindi ako guilty. And the weight of my mistakes bears down on me like a heavy chain. Para akong nakagapos ng mabibigat na chain. Yun bang kabigat-bigat na kadena? Parang nakadagan lagi sa leeg ko. Inside the prison, alam mo yung kailangan mong mag-adjust. Yung nakasanayan mong freedom sa labas, hindi mo na mararanasan sa loob ng kulungan. I had to adapt to a harsh environment. Kung saan yung survival, yun yung daily struggle mo. Yun bang constantly on guard ka, watching your back. Kasi baka isang araw, mamamatay ka na lang. Gigilitan ka na lang sa leeg. O kaya bigla ka na lang sasaksakin. Yun yung sa una kong mga taon. Dahil wala pa akong naging malapit na kaibigan. Yun bang nasa isip mo, kailangan mong protektahan ang sarili mo from those criminals na kung saan-saan lang nasa corner ng selda na pwede kang sugurin anytime. I saw fights break out over nothing. Yung wala namang big deal na pinagtatalunan, magkakagulo agad sa loob ng kulungan. The sound of screams, laging maingay, may mga sumisigaw, may mga nababaliw na yata. Mga sigaw na nag-e-echo pa rin in my mind. In the early years na nasa kulungan ako, I struggled to adjust to the strict routine at yung kawalan ng personal space. Para kayong sardinas sa loob ng isang selda.
I had to share a small cell with another inmate. Yun bang yung bunk bed mo? Ang sikip-sikip. Puno ng mga kalat, ng mga gamit. Tapos napakaliit pa ng CR. Doon ka maliligo. Doon ka magbabawas. Katabi pang maliit na kusina. Tapos constant yung ingay sa loob. Walang araw na hindi tahimik. Tatahimik siguro kapag matutulog na. Pero sometimes may sumisigaw pa. May ingay pa din. Yung bang ingay ng rehas, naririnig mo. Yung pag-open, pagsara ng rehas na bakal. Yan ang laging naririnig mo. Yung sigaw ng mga gwardya, yung mga bulong ng mga inmates mo, yung tawanan, yung inisan, at sigawan. Yun lahat, Chin, na natili sa utak ko. As the years went by sa loob ng kulungan, sa dami-dami ng librong nabasa ko na, para bang feeling ko naging smart ako. Ang dami kong natutunan sa mundo. Kahit hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral, matataas naman ang marka ko noon. Yung matino pa ako. Laging honor student. Pero napasama sa maling barkada. And then I learned to navigate the prison's social hierarchy. Alam mo, yung may tinatawag silang amain, may tinatawag silang head of all the inmates. Kaya natuto ako makipagkaibigan sa kanila. Nagkaroon ng grupo na siyang puprotekta din sa'yo. Kapag nagkaroon ng kaaway, may mga kaibigan ka para ipagtanggol ka. Pero hindi naman lahat na kriminal, kriminal na talaga. Mababait din sila, Chin. Oras na makikilala mo sila. Maraming matitinong tao sa loob ng kulungan. Dahil lang sa hirap ng buhay, napilitang magnakaw. O kaya'y pinagtanggol ang sarili, pero nakulong pa din. Nagsishare din kami kung anong meron kami. Kahit mga pakunti-kunti. Pagkain, sigarilyo, sharing the stories of our lives nung nasa labas pa kami. Pero alam mo yung kahit na nakabuo ka na ng grupo na parang tinatawag mo ng pamilya sa loob ng kulungan. Yung parang nafe-feel mo pa rin malungkot ka, nag-iisa ka. Few months siguro binibisita ko ng pamilya ko. Pero nung simula nang nilipat na kami sa provincial jail, wala nang nakakabisita sa akin. Dahil malayong-malayo na sa pamilya ko. So I would go years without seeing my family. Without hearing their voices or feeling their touch. Yung suffocating na yung kalungkutan na nararamdaman mo. Yung feeling na mayroon pa kayang nakakaalala sa akin. Mahal ka pa kaya ng pamilya mo? I tried to keep myself occupied by reading books, exercising, learning new skills. Tapos, kumuha ko ng short classes sa loob din ng kulungan, yung carpentry and welding. Hoping that one day, magagamit ko paglabas ng kulungan. Magagamit ko ang skills na natutunan ko sa loob. To build a new life. Pero alam mo yung mga naiisip ko, sa dinami-dami ng mga nararamdaman mo, the pain of my past mistakes, andun pa rin eh. Sobra-sobra pa rin pagsisisi ang nararamdaman ko. Kung nagpakatino sana ako, hindi ako mabubuhay sa loob ng selda. Maayos na sana ang buhay ko, gumraduate ng honors, nakapagtrabaho,
magkaroon na ng magandang kinabukasan kasama ang pamilya o sarili ko ng pamilya. Yung sometimes natutulala ka na lang, napapatingin ka sa maduming kisame. I often find myself lost in thoughts of what could have been. Alam mo yung natuto din ako magsulat, Chin. Despite the challenges, nakakita ako at nakakasumpong ako ng kapayapaan sa pagsusulat. I would write in my journal, para bang diary ko na rin, pouring out my thoughts and feelings kahit saang mga papel. Nagsusulat ako. Alam mo yung nagsusulat ako about my hopes and dreams. Yes, Jean, may mga pangarap pa rin ako kahit nakakulong ako nun. Hopes and dreams, fears and doubts. Paano kung wala nang tatanggap sa akin? I wrote about the world outside. The world I longed to be a part of. And then finally, recently, I was released from prison. After 25 years. And everything feels overwhelming. The world outside is so different from the one I knew. Yung ingay, yung mga tao sa paligid, yung technology, parang napag-iiwanan na ako ng panahon. Parang bago sa akin ang lahat. Para bang feeling ko, galing ako sa lumang panahon at napunta sa bagong mundo. Struggling to catch up. Natakot ako, Chin. Para bang hindi na ako sanay. Hindi na ako sanay na may freedom na akong gumalaw ng gusto ko. I'm scared, anxious, and uncertain about my future. I've spent so long behind the bars that I've lost touch with the world outside. Hindi ko alam kung paano gumamit ng smartphone. Pero buti na lang, nakakapagbasa ako. Hindi ako masyadong naliligaw. Hindi ako masyadong na-out of place. Pero hindi ko na alam kung paano sumakay sa mga public transportation. And I do not know how to find a job. Wala akong natapos. Pero alam ko, sapat ang knowledge ko para mabuhay. Nakatulong ang pagbabasa ko, ang pagsusulat ko, para lumaban sa mundo. Pero every small task feels like a challenge sa akin. Alam mo yung parang haunted ako sa takot na baka failure na naman to. Of not being able to make a new life for myself. Worried ako about being judged by others. About being seen as an ex-convict. I'm struggling to find my place in a world na gumagalaw without me. After 25 years, Jean. Dahil lumabas ako na walang kilala. Sa labas. Malayo sa pamilya. Kailangan ko munang makapag-ipon ng pera para makauwi sa amin. Sa isang malayong probinsya. Pero despite these challenges, I'm determined to rebuild my life. Nagsa-sideline ako, tumutulong sa palengke, naging kargador. At dahil natuto ako sa loob ng carpentry at welding, nag-extra ako bilang labor, bilang welder. Sinusubukan ko pa rin siyang matuto sa lahat ng mga bagay na nag-exist na nung nasa loob pa ako. It's a slow and painful process, but I'm taking it one step at a time. Hanggang ngayon, ilang buwan na rin ang nakalipas nang nakalabas ako. And I'm still learning. Pero bawat araw, may nasusumpungan naman akong pag-asa. I'm starting to see that there's a future beyond the prison walls.
na mayroon pang pag-asa at kinabukasan para sa akin, na pwede pang magbago. Pero ang tanong ko, may tatanggap pa kaya sa akin bilang kapamilya nila? O makakasumpong pa kaya ako ng isang babaeng mamahalin ako despite my past? Sa isang katulad ko, na nakulong ng 25 years, kung kayo ako, ano ba dapat ang gagawin para makamingle sa outside world? Paano ba mabubuhay at mag-survive ng mag-isa? Paano magkaroon ng magandang kinabukasan kung hindi ko nakikita yon sa bawat araw ng pagbibigay ng pag-asa sa sarili ko na hindi ko naman natatagpuan sa mundo, sa paligid ko, at sa mga taong nakakasalamuha ko. Maraming salamat sa pakikinig. Malaking bagay na sa akin ang ma-receive ang inyong mga mensahe, ang inyong advice, at ang inyong sympathy. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa programang Dear Max FM. Ang inyong ka-Max, Mr. Python. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.